The Guardians Family, the Halloween Special. Ang pamagat ng storyang ito ay Third Eye. Ito ay mula at isinulat ni Mikay o si Kayers 121283 ng Kumu. Ito ay nangyari na base sa totoong buhay, ngunit binago ang pangalan dahil na rin sa kagustuhan na nagpadala ng kwento. Ewan ba ni Sofia kung nagmamalikmata lamang siya dahil nang tignan niya si Mang Ramon ay hindi niya maaninag ang mukha nito. Naisip niya na baka nga dahil malabo na ang kanyang mata at kailangan lang na magpatingin sa ophthalmologist. Pero ang pinagtataka niya, kahit na lumapit ito at bumati sa kanya, ay hindi pa rin niya maaninag ang mukha. Sophie, musta? Bati ni Mang Ramon sa dalaga. Ramon. Ngunit lamang ang dalaga, pagkat pilit pa rin niyang inaaninag ang mukha nito, ngunit sadyang kay labo. Sabi nila ang tao daw kapag malabo ang mukha o nakikitang walang ulo ay masama daw ang ibig sabihin. Hindi naniniwala si Sofia sa mga ganitong klaseng pamahiin o yung tinatawag na superstitious beliefs. Kaya binaliwala niya ito. Hindi niya ikinuwento kahit kanino dahil baka nanlabo lang ang kanyang mata. Hindi na nilingon pa ni Sofia si Mang Roman nang umalis ang taxi nito. Isang taxi driver kasi ito si tatay ng kanyang kaibigang si Erlinda. Hindi na lamang niya pinansin kung kaya't tumiretso na siya sa kanyang pupuntahan. Kinagabihan, gulat na gulat si Sofia sa balita ng kanyang ina. Si Mang Roman daw ay namatay na. Nabangga ng 10-wheeler. Natutod na ang kanyang bibig sa pagkabigla. Naalala na naman niya ang tagpo kaninang umaga ng masalubong ito. Halos hindi niya maaninag ang mukha. Tila bang may isang itim na usok ang tumatabing dito. Pinuntahan ni Sofia ang kanyang kaibigan upang makiramay. Halos 7 araw ang itinagal ng burol. Nakakalungkot. Kung sana lamang ay nasabi niya ito at baka na kontra. Ganun daw kasi iyon. Dapat daw kokontrahin upang hindi matuloy. Pero dahil nga hindi siya naniniwala, kaya hindi niya ito naagapan. Matapos mailibing si Mang Roman, parang hindi ito matahimik. Madalas itong mapanaginipan ni Sofia na nakatingin sa kanya at malungkot. Kung minsan, naman para siyang nagmamalikmata na nakikita ito sa tapat ng bahay nila Erlinda at naglilinis ng taxi. Kwento din ni Erlinda, naririnig din daw nila itong umiiyak. Nawari ay hindi tanggap ang pagkamatay. Parang gusto niyang sisihin ang sarili dahil wala siyang nagawa. Lumipas sa maraming araw. Nawala na sa isip ni Sofia ang pangyayari. Nasa school siya noong nasalubong niya si Mrs. Garcia, ang kanyang guro. Bumati ito sa kanya
nang mag-angat siya ng ulo para batiin din ito. Nagulat siya nang makita niyang walang ulo ang guro. Nang takutan si Sofia, hindi na naman niya alam ang gagawin. Kung kaya't nakaalis na lamang ang guro nang wala na naman siyang nagawa. Nangiyak-iyak si Sofia sa takot. Gusto sana niyang habulin ng guro pero nakalayo na ito. Balisa si Sofia kasi alam niyang may hindi magandang mangyayari sa kanyang guro. Kaya tumayo siya para kausapin sana ito. Pero nang puntahan nito iyon sa faculty room, maaga daw nagpaalam. Walang nagawa si Sofia. Umuwi siyang balisa. Hindi mapakali, kaya naman binanggit niya ito sa kanyang ina. Maging ang nangyari kay Mang Roman. Premonition daw ito ayon sa kanyang ina. Dapat daw ang taong makikataan ng walang mukha o ulo ay dadaan sa orasyon para daw mabaling ang malas. Pagsuotin daw ng itim na tela sa ulo, maging ang damit na suot ng nakitaan ay kailangang sunugin. Mga lumang pamahiin pero ika nga ng matatanda, walang mawawala kung iyong gagawin. Habang kausap ni Sofia ang kanyang ina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Erlinda. Si Mrs. Garcia daw ay patay na. Bangungot ang sanhi ng pagkamatay. Ayon pa sa kasama nito, bago daw natulog ang ginang, may mga kakaiba daw itong mga kilos o pahiwatig. Halos nanlambot si Sofia sa narinig. Nagtatakbo siya sa kanyang kwarto. Humarap siya sa salamin at gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili. Ngunit laking gulat niya na makita doon na mukha ni Mrs. Garcia. Ano ba'y nais sabihin? Nanindig ang kanyang balahibo, lalo na nang tila nakalutang ito sa refleksyon ng salamin. Sa araw-araw ng buhay ni Sofia, palaging ganun ang nakikita niya. Minsan pa nga nagigising siya na may nakatingin sa kanya sa kisame. Nagugulat siya kasi ang mukha nito ay halos dumikit na sa kanyang mga mukha. May mga pagkakataon din na namumulito siya sa kung buhay ba siya o patay na ang nakikita niya. Nalalaman lang niya hindi ito normal kapag ang mga paa ay nakalutang sa ere. May pangyayari na pumasok siya sa isang araw ng maaga. Wala pa halos mag-aaral noon dahil maaga pa nga. Kinakailangan niyang pumunta sa library. May isang mother siyang nadatnan noon na nakaupo. Binati niya ito ngunit nang mag-angat ito ng ulo, wala itong mukha. Halos mawalan siya ng ulirat ng mga oras na iyon sa takot. Simulang nang makita niya si Mang Roman na walang ulo. Sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Kaya minabuti nilang lumapit sa albularyo. Doon nila napag-alaman na bukas nga daw ang kanyang third eye. Mahirap tanggapin dahil ang mga ganitong klaseng kakayahan ay di basta-basta, lalo na kapag mahina ang iyong loob. Wakas. The Guardians Family, The Halloween Special.